sama-sama tayong magiging karakli. Nagpalitan ng suntok ang dalawang grupo ng malalaki sa gitna mismo ng pool sa isang resort sa Bulacan. At sa Cebu naman, mga dalagita ang nagrambol sa tabing dagat. Saksi, si Oscar Oida. Kaliwat ka ng suntok ang pinakawalan sa isa't isa ng grupong ito habang nasa pool. Viral ang videong yan na nakunan kagabi sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan. Agad rumesponde sa insidente ang pulisya pero pagdating daw nila roon, ang mga nagrambulan biglang friends na raw. Dalawang grupo po, mga taga Manila po sila, Tondo at Quiapo. Belong din sila sa isang religious sect po. Kaya yung mga elders na sinunod naman nila. Wala naman daw seryosong nasaktan o napinsala, kaya di na rin nagreklamo ang pamunuan ng resort. Pero paalala ng mga otoridad, Maging malamig lang po yung ulo natin. Iwasan po natin magkapikunan. Lalo po yung may mga umiinom. Yun po, mainit na po yung panahon. So pupunta tayo ng resort para magpalamig. Huwag po yung painitin po yung ulo. Respetuhan po. sa beach naman sa Talisay, Cebu, nakunan ang bidyong ito ng isang dalagita na ginugulpi ng mga kapwa niya minor de edad. Nangyari ito noong Huwebes. Inaalam pa ng Talisay Police ang ugat ng gulo. Pero base sa paunang imbestigasyon ng WCPD, may sinaktan umano ang pinagtulungang dalagita kaya siya ginantihan. Isinailalim na sa intervention ang mga sangkot na dalagita. Kasama naman ang kanilang mga magulang sa case conference ayon sa Talisay Police. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Sumiklab ang grass fire sa timog kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island. Ayon po sa TVOX, apektado nito ang kanilang Binitiang Munti Observation Station. Na-monitor na nila ang pagkalat ng sunog bago mag-alas 11:30 kanina umaga at patuloy na inaapula ang sunog. Nakataas ang Alert Level 1 sa Bulkang Taal. Arestado sa Rodriguez, Rizal ang isang lalaking wanted sa pagpatay umano sa kaibigan niya. At sa Malabon, isang personal driver naman ang itinumba. Saksi, si Dano Tingkungko. 20 putok ng barel ang umalingaw-ngaw sa bahaging ito ng Pampano Street sa Longos, Malabon mag-aalas 12:30 ng tanghali kanina. Binaril na pala noon ang isang lalaki na lumabas para bumili ng sigarilyo. Patay ang biktima na 6 na taon nang nagsisilbi bilang personal driver sa kanyang kababata. Sinasunod ako ng opisina, siya kumain, bumili ng sigarilyo. Pagbalik niya dito, yun, binaril niya siya. Tumakbo na ako. Kasi nung una di ako maniwala. Kasi alam ko wala ng kalaban yun. Tapos paglabas mo, Ayan na, nakabulag na siya. palaisipan daw para sa kanya motibo sa pamamaril. Wala. Ayan ang pinaka-joker dito. Sa lugar na to, yung mga may-ari sa sakit, puro niya kakilala, kaibigan. Tinitignan pa natin lahat ng anggulo, no? Kasi ang titignan natin kung anong negosyo. Dinala sa Soko ang labi ng biktima para sa ilalim sa autopsy. Isa sa ilalim naman sa ballistics test ang 2 basyo ng bala na narecover ng Malabon Police sa lugar. Iniimbestigahan din ang mga CCTV sa paligid para matukoy ang pagkakakilanlan ng salarin. Naglagay rin ng checkpoint ang mga pulis sa palibot ng Malabon. Mag-aalas 10 naman kagabi habang nakikipag-inuman sa kubo sa barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal, inaresto ang isa sa mga most wanted ng Calabarzon. Tinangkapan niyang tumakbo pero na-corner din ng mga pulis. Ayon sa pulisya, itinuturo ang 58 anyos na construction worker na pumatay sa isang lalaki noong November 2021 dahil umano sa away sa komisyon sa lupa. Base sa investigasyon, magkaibigan ang akusado at biktima. Ang biktima nito, ang napatay nito ay membro ng Police Capitol. Binaril ito na nakatalikod itong biktima. Ang motive nito ay sa lupa, yung bintahan ng lupa. Mga binibintang lupa kung saan yung commission kung nagkakadayaan doon sa commission. June 2022, inilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusadong nagtago raw ng ilang taon. Mga sabihan niya ay nakarating siya ng Pangasinan at kailan lang siya talaga bumalik dito sa Montalban. Residente talaga siya rito. Itinanggi naman ng suspect na siya ang bumaril sa biktima. Wala po akong kinalaman sa pangyayari.
binibintang sa akin. Basta nalaman ko lang na nabaril siya, gano'n. Hindi po ako nagtago. Nabigla lang po lang talaga ako. Ngayon ko lang naalalaman. Inosente po. Wala po. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkong ko ang inyong saksi. Dahil umano sa jogging pants, kaya binaril ng isang lalaki ang kanyang kapitbahay sa Talisay City sa Cebu. Sugatan ng biktima na nadapisan sa kanyang kanang balikat. Base sa investigasyon, nagalit ang suspect nang makitang suot ng biktima ang kanyang jogging pants. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation at doon umano na aktuhan ng suspect na bumabatak ng shabu kasama ang 2 pang lalaki. Bukod sa shabu, nakumpiska rin mula sa suspect ang armas na ginamit umano sa pamamaril. Mahaharap siya sa patong-patong na reklamo, habang ang 2 naman itong kasamahan ay mahaharap sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Iniimbestigahan ng National Police Commissioner NAPOLCOM ang nag-viral na paninita ng opisyal ng MMDA na si Gabriel Go sa isang pulis. Nag-ugat po yan sa motorsiklong nakaparada sa bangketa. Saksi, si Mark Salazar. Nag-viral kamakailan ang video ng clearing operation ng MMDA sa tapat ng isang police station sa Quezon City noong nakaraang linggo. Sa video na ngayon ay inalis na sa social media, pinapagalitan ni Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go si Police Captain Eric Felipe. Dahil sa mga motorsiklong nakaparada sa bangketa, humingi ng paumanhin si Felipe sa kanya pero hindi raw nagustuhan ni Go ang approach ng pulis. Ang insidenteng yan, inimbestigahan na ng National Police Commission. Kung nagkamali ang pulis, kasuhan, parusahan. Ang problema ko dyan is yung pamamaraan. Pwede naman na tikitan mo na, tapos na. Nagsusorry na yung tao, balak na yung bayaran yung fine niya, bibidyohan mo, ipapost mo, papayain mo, para lang what? For the views. Ayon pa kay Kalinisan, nakausap niya na si Felipe na balak daw magsampa ng reklamo laban kay Go. Binidyohan mo pa yung tao na hindi niya nalalaman, wala rin namang consent niya. Clear violation of the Data Privacy Act. Extremely libelous yung ginawa din niya. So, I cannot fault si Captain Felipe. It's well within his right to file a case. He feels aggrieved and actually I feel for him. Nakausap na rin niya si Go at pinayuhang humingi ng paumanhin kaugnay sa insidente. Sabi niya, pag-isipan niya, uwi lang daw siya, mag-draft daw siya ng statement. Pinaasa niya lang kami. Kinwestiyon din ni Senator J.V. Ejercito ang ginawa ni Go na para sa kanya ay pambabastos sa pulis. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Go. Sa isang post, sinabi ng MMDA na inisyuhan na si Go ng show cause order. Tinawag nito si Go na isang dedicated MMDA enforcer. Pero kung nagkamali, dadaan ito sa due process at papanagutin ayon sa batas. Humihingi rin ng paumanhin ng MMDA sa publiko pati kay Felipe at kanyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Relief sa pwesto ang 4 na pulis Ilocos Norte kasunod ng nag-viral na pananakit sa isang lalaki sa loob mismo ng police station. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa viral video na hawak ng PNP, makikita ang isang pulis na ilang beses nanakit at nagmura sa isang lalaki. Nabidyuhan niyan sa himpilan ng pulisya sa Pasukin, Ilocos Norte noong linggo. Sa inilabas na official statement ng Ilocos Norte Police Provincial Office, mag-aalauna ng madaling araw, isang lalaki ang nagreklamo sa pulisya matapos umanong paluin ng 2 lalaki sa isang lamay. Alas 2 ng madaling araw, sumadya naman sa presinto ang 2 lalaki at sinabing sila raw ang biktima ng pamamalo. Pero habang isinasagawa ang investigasyon, hindi umano maganda ang pananalita at lumakas ang boses ng isang lalaki at doon nagalit ang pulis. Kasi po doon sa video, medyo hindi maganda daw po yung sagot daw po nung suspect dito po. Yun po yung nakatrigger at yung ibang detalye po, yun po yung inaalam pa po ng ating mga investigator po. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng Chief of Police sa lumabas na viral video pero hindi siya sumasagot sa aming tawag. Dahil sa insidente, relieve na muna siya, gayon din ang 3 sa kanyang mga tauhan na may ranggong Master Sergeant, Corporal at Patrolman. Ito'y habang gumugulong ang investigasyon.
Nasa kustodiya na sila ng PNP Regional Office habang ang Chief of Police ay inilagay muna sa kustodiya ng Ilocos Norte Police Provincial Office. Ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office, hindi nila kinukonsinti ang ginawang pananakit ng kanilang mga kabaro. They should maintain their composure at sa mga ganong pagkakataon po talaga maximum tolerance. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naglunsad ng sabay-sabay na Army, Navy at Rocket Force exercises ng China sa palibot ng Taiwan. Ayon sa China, ginawa nila ito bilang babala laban sa pagsusulong ng Taiwanese independence o pagsasarili ng Taiwan. I-deploy naman ng Taiwan ang kanilang mga warship at fighter jet para i-monitor ang mga aktibidad ng China. At dito sa Pilipinas, pinaghahanda ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang Northern Luzon Command o NOLCOM sakaling lusubin ng China ang Taiwan. Extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.